Mega love shoutout po mga kababayan. Kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo ngayon. Ngayon mga kababayan, meron po tayong reaksyonan patungkol nga dito sa talumpati or speech ni Vice President Sara sa Kuala Lumpur sa Malaysia noong June 12, no, sa araw ng Independence Day or Kalayaan sa Pilipinas. Ito po mga kababayan, i-share ko sa inyo, ito po'y post ng isang Facebook page na pinangalan ng People's Tonight. No, People's Tonight Facebook page. Ito po'y isang ano tawag dito news page, no, na kung saan si Vice President Sara ay may talumpati at ito'y binara ng dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo at ng Commodore din ng Philippine Coast Guard na si Commodore Tariela, no? So, ito po ang mensahe ni Sara Duterte sa taong bayan. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Yan po ang sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. So ito po ay binara, no? Ito po ay sinagot at binara ng dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez or Attorney Barry Gutierrez. At sinundan pa ito ni Commodore Tariela. So ito ang sabi sa naturang post sa People's Tonight. Oo. May buwelta ang political analyst at dating Vice Presidential spokesperson na si Attorney Barry Gutierrez sa mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino para sa ika-127 day ng kalayaan nitong Hulyo 12. Ayan, apila ng Vice Presidente sa mga Pilipino, huwag hayaang mawala ang kalayaang tinatamasa ng bansa dahil sa mga taksil at walang malasakit sa mamamayang ating bayan at sa ating bayan. Reaksyon ni Attorney Barry Gutierrez, kabalinto na ang tanggalin pa ang nasabing pahayag mula sa kay BP Sara na kilala sa consistent na pananahimik sa lahat ng usaping may kaugnayan sa panggigipit ng China sa Pilipino at sa West Philippine Sea. Si BP Sara at ang ama niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay kapwa malapit sa kalyado ng Chinese government, particular na ang CCP-NPA na si Chinese President Xi Jinping. So ito po ang reply ni Barry Gutierrez, mga kababayan. So ang sabi po niya dito, sino ba ang taksil at walang malasakit sa bayan? See the person who still refuses to speak out against Chinese encroachment in the West Philippine Sea. So sino nga ba ang taksil at walang malasakit sa bayan? At bukod dyan mga kababayan, no, binutata ni Attorney Barry Gutierrez na tagapagsalita na dating Vice President Leni Robredo, ang sabi ni Sara, so ito naman ay sinundan din ni Commodore Tariela. Ang sabi naman, doon sa sabi ni Sara na wag nating hayaan, wag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Patuloy nating ipagtanggol ang ating kalayaan at kinabukasan mula sa mga pang-aalipin. So, ito naman sa impact leadership, mga kababayan. Sumagot din si Commodore Tariela. So, ang sabi niya, in concur with our Vice President, we must not relinquish our freedom to traitors. Particularly to those public officials who remain silent in the face of China's aggression in the West Philippine Sea. So, yun po ang sagot ni Commodore Tariela at ni Barry Gutierrez, mga kababayan na dating tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Actually, mga kababayan, ako din po, magbibigay din po ako ng opinion bilang isang vlogger, content creator at political blogger. Ang sa akin lang, kami pong mga vlogger, maskin yung mga vlogger na nakasuporta sa mga Duterte, wag po tayong magbubulag-bulagan. Kasi pagdating po sa sigalot ng West Philippine Sea at pagdating po sa sagupaan ng Chinese Coast Guard at Filipino Coast Guard, ni utot, ni hinga, ni bulong nitong mga Duterte ay wala po kayong naririnig. Wag po tayong magpaka-impokrito. Be honest po, being a Filipino. Pareho tayong pango, pareho tayong mga Pilipino at pareho tayong mga content creator. At pareho tayong mga
Pilipinong nakatira sa Pilipinas. Huwag po tayong magbubulag-bulagan. Huwag po tayong magtatanga-tangahan. Alam po natin ang katotohanan na pagdating po sa sigalot ng West Philippine Sea, ang mga Duterte ay wala po kayong naririnig na reaksyon nila or maskin man lang pagkundina, no? Sa mga naapektuhan sa pagbubomba ng water cannon ng China, ng Chinese Coast Guard sa mga Filipino Coast Guard, yung pagtaga ng rubber boat at yung pagkaputol ng daliri ng Chinese Coast Guard, ni utot, ni hinga, ni bulong nitong mga Duterte or kampo ni Vice President Sara. Maskin yung mga senador na nagagaling-galingan, yung Bato, yung Bongo, yung Robin, yung Aimee, wala kayong naririnig dyan. Pero pagdating sa kalayaan, ang kapal naman ng mukha ng Vice Presidente na sabihin na wag nating hayaan, no, nasakupin at gawin tayong alipin. Bagkus sapagkat bagamat subalit di umano sila po ang malapit sa China na kung saan nananakop sa ating bansa. At isa nga din po sasabi ng dating Pangulong Duterte na ama ng Vice President na nagsabing wag nating hayaan, di ba? Ay siya din po mismo ang dating Presidenteng Duterte na nakakulong ngayon sa ICC Facilitation Center, ay siya din po ang nagsabi na bakit natin pag-aksayahan ng panahon, ang lugar na yan, ibuhangin lang yan. Bakit ako magdi-deploy ng sandamakmak na batalyong sundalo para ipaglaban, buhangin lang yan. Hayaan natin, wala tayong mapapala dyan. Yun ang sabi ni Duterte noon. Baka nakalimutan nyo po, kahit i-research nyo, ang sabi ni Digong, wag nating pag-aksayahan ng panahon yung mga isla na yan, buhangin lang yan. Why should I defend and protect that sandbar? Bakit daw siya magdi-deploy ng isang batalyon na mga kasundaluhan? Ibuhangin lang yan. Bakit nga daw hindi na lang pwedeng gawing province of China ang Pilipinas? Baka nakalimutan ninyo mga kababayan. Yan ay isa sa sinabi ni Duterte noon. Tapos ngayon sabihin ni Sara, wag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Sara, came from you talaga ha. Galing talaga sa iyo yan. Ni minsan ba nung sinakop ng China ang West Philippine Sea at tinayuan iyan ng mga infrastruktura, ni minsan ba nagre-react ka ba? Ni minsan ba may malasakit ka ba sa mga Filipino Coast Guard na binomba ng water cannon? Diba? Wala kang reaksyon, Sara. Huwag kang maging impokrita at huwag kang maging plastic. Bakit? 32 million lang ang bumoto sa'yo. At tandaan mo, ang Pilipino sa Pilipinas, 120 million plus. 32 million ka lang. At hindi nga po ako sure kung ang 32 million ay solido at buo pa rin. Bakit? Sa araw-araw ba naman ang panlilinlang ninyo sa mga supporters ninyo na tinatawag ninyong DDS na mga bobo, tanga, inutil, hampas lupa, uto-uto, pangit at mga mahihirap na lahi, ay sino ba namang magtagal na makasuporta sa inyo na kayo lahat pinapaniwala at pinapaasa ninyo na si Digong ay makakauwi, si Digong ay makakalaya. Ilang beses nyo nang pinapangako yan. Imposible naman na yung 32 million ay mananatili pang makasuporta sa inyo. Mark my word. At take note, yung mga nanonood sa akin ngayong DDS, maliliwanagan. Bakit? Isa lang naman ang sasabihin ko. Kung talagang walang kasalanan si Duterte, bakit hanggang ngayon hindi pa rin makalaya-laya at hindi makauwi sa Pilipinas? DDS, just try to think of it. Di ba? So yun lang yung aking reaction mga kababayan. Ang kapal po ng mukha ng ating Vice Presidente. Vice Presidente ba talaga? Gumagawa ba? Nagtatrabaho ba? Hindi ba nagbabakasyon lang at lipa dito, lipa doon? Nasabihing huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil na walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Kailan ka ba nagkaroon ng malasakit, Sara? Kailan ka ba naging hindi taksil? Ni minsan ba may reaksyon ka sa mga Filipino Coast Guard na binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard? Ni minsan ba may reaksyon ka sa Pilipinong tinaga ang daliri na putol dahil tinaga ng Chinese Coast Guard? Ni minsan ba meron ba kayong mga naglabas ba kayo ng statement pagdating sa sigalot ng China at West Philippine Sea? Wala. Kasi kayo mismo ang nagtulak niyan na masakop ng China at yung ama mo mismo ang nagtulak niyan at nagkaroon ng gentleman's agreement. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God bless. Bye-bye.